Ang oras ay magdadapit hapon na sa aming baryo. Hindi pa man nagsisimulang kumagat ang dilim, ay naghahanda na ako ng mga gamit ko para sa balak kong gawin. Siya nga pala. Ako nga pala si Roman, 45 anyos, isa akong manunugis ng aswang. Naging manunugis ako simula nang ang asawa ko at ang nag-iisa kong anak ay sinalakay ng mga aswang nang minsang maiwan ko sila dahil sa dati kong trabaho sa karatig probinsya namin. Nang umuwi ako, ay nadatnan ko pa ang asawa ko na nag-aagaw buhay at wakwak na ang katawan. Bago ito tuluyang nalagutan ng hininga, ay nakiusap pa sa akin na bigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay ng anak namin. Pagbayarin ko raw ang mga aswang na lumapa sa kanila at ubusin silang lahat. Udyok ng matinding galit ay nangako naman ako at kailangan ko yung tuparin. Habang tumatagal ay dumadami ang mga nawawala sa aming baryo, maging sa kalapit naming mga baryo. Karamihan pa ng mga nawawala ay mga taong gumagawa ng paraan para makontra at maitaboy ang mga aswang. Dahil ayaw ko nang magpatuloy pa ang pambibiktima ng mga aswang, ay nagpasya ako na maging isang manunugis. Para hindi ako mapag-initan ng mga aswang, ay palihim ko itong ginagawa. Pasikreto rin akong nakikipag-ugnayan at nakikipagkita sa mga nakikilala kong antingero at mga albularyo na hindi taga sa amin o hindi ko kababayan. Oo, marami na akong alam na mga pangontra laban sa mga aswang. Pati medalyon ng antingero ay meron na rin ako. Pero hindi ko lantarang ginagamit ang mga yon para hindi malaman ng mga aswang na isa akong manunugis. Iilan pa lang ang napapatay kong aswang at ingat na ingat din ako para hindi ako mapagkamalan ng mga pulis na kriminal. Hindi rin ako nag-iiwan ng mga bakas na magtuturo sa akin kung sakali. At lumatag na nga ang dilim sa aming baryo. Walang buwan sa kalangitan, pagkat ayon sa kalendaryo ay gabi ng bagong buwan. Ibig sabihin ay malakas ang puwersa ng kadiliman. Nagkataon pang Biyernes 13, kaya doble-doble ang paghahanda ko. Doble-doble rin ang ibinalot kong itim na tela sa mga dala kong pangontra at medalyon sa sukbit kong backpack para hindi masagap ang mga ito ng matatalas na mga pandama ng mga aswang. Nang lumabas ako sa lansangan ay sobra talagang dilim. Kakaunti pa lang ang mga bahay na may kuryente sa amin. May mga ilaw naman ang ilang mga poste. Kaya lamang ay sobrang layo-layo ang pagitan ng mga ito. Maingat at palingalinga na akong naglalakad sa may eskinita. Nang walang ano-ano ay may naaninag akong humahangos na sa tansya ko ay figura ng isang matandang babae. Pasalubong ito sa akin. Base sa kilos nito ay nagmamadali ito at parabang may kung anong tinatakasan. Nang mapansin ako nito, ay kagad ako nitong nilapitan. Nagulat naman ako nang makilala ko kung sino ito. Aba, Aling Dorcas, ano po meron? At para po may humahabol sa inyo? Ay Diyos ko, buti na lang at ikaw pala yan, Roman. Akala ko kung may iba pang aswang sa paligid. Nakakatakot. Aswang po.
May nakita po kayong aswang? Saan banda po? Doon sa may dulo, iho. Sigurado kong aswang yon. Nakita ko pagpumula bigla ang mga mata niya. Bigla niyang sinunggaban yung lalaki roon na naglalakad lamang. Abay sa takot ko, nagtago na lamang ako. Napasulyap pa kasi sa banda ko ang aswang. Na pumalag yung lalaki, ay tumakbo na ako. Naku, tama ang asawa ko. Tumadami na talaga ang pag-alagala ritong aswang. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng paghingi ng saklolo. Doon nga sa may bandang dulo ng iskinita. Ay, Diyos ko po, baka nilalapanan ng aswang ang lalaki na yan. Kawawa naman siya. Naku, kailangan ko pupuntahan yun. Huwag na, iho. Baka hindi mo kayanin. Dalawa pa kayo malapa. Malaki-laking tao pa naman ang aswang na yon. Ay, Diyos ko, talaga namang nakakatakot ang itsura niya. Hindi o, Aling Dorcas. Ako pong bahala. Sige o, magtago na po kayo. Kung pwede po, ay humingi na rin kayo ng tulong. Magtawag kayo ng mga tanod o kaya pulis kung may makikita kayo. Ay nako, mag-iingat ka, iho. Hindi biro-biro kumalaban ng mga aswang. Saka parang wala kang dalang sandata. Paano mo lalabanan ng aswang na yon? Huwag niyo po akong alalahanin. May dala po ako rito sa bag ko. Sige na ho, umalis na po kayo. At baka may makasalubong na naman kayong aswang dyan. Ay, siya nga pala. Kung may sandata ka naman dyan, mag-iingat ka pa rin. Baka naman ma-frame up ka pa kung may dumating na mga pulis. Matutulan ka lamang sa asawa ko. Oo, sige ho. Mag-iingat po talaga ako. O siya, puntahan mo na yung lalaki at kawawa naman. Iligtas mo siya. Sana nga ay may dumating dito sa baryo natin. Nauubos sa mga aswang na yan. Nakakainis na. Ang dami nang nawawala rito sa atin. Si Solomon sana. At yun ang balak niya sanang gawin. Ang kaso naman, inunahan naman siyang ma-frame up. Yung pulis naman na yun noon, ayaw maniwala sa pakiusap namin na hindi mamamatay tao o hindi magagawa yun ng asawa ko. Kahit naglalakad na papalayo si Aling Dorcas, ay naririnig ko pa rin ang pagbubulong niya sa sarili. Asawa niya, ang tinutukoy na si Mang Solomon. Tuluyan na itong nakulong pagkat tulad nga ng nabanggit ni Aling Dorcas ay hindi pinaniniwala ang inosente ito. May ebidensya raw kasi ng patalim na ginamit at may fingerprints daw ni Mang Solomon. Wala akong alam sa mga nangyaring krimen pagkat nasa trabaho ako noon. Pero naniniwala ako na inosente talaga si Mang Solomon. Isa itong mabuting tao at malayo talagang magawa nito ang krimen na yon. Nawakwakin ang katawan ng isang binatilyo. Kung sino naman ang nag-frame up sa kanya na siyang totoong pumatay sa binatilyo, ay walang nakakalam. Hindi rin ganong inimbestigahan ang kaso dahil nga may ebidensya na raw na nagdidiin kay Mang Solomon. At dahil mahirap nga lang siya, ay agad siyang ikinulong nang wala nang paligoy-ligoy pa. Disbintay nga naman kapag mahirap, walang kalaban-laban para sa hustisya. At nakarating na ako sa dulo ng iskinita na halos walang katao-tao. Nakita ko ang lalaki na nakahiga na at sinisimulan ng lapain ng aswang. Ngunit bago pa tuluyang mawakwak ng aswang ang katawan ng halos hindi na magkagulapay na lalaki, ay mabilis ko nang inilabas ang itinatago kong sandata. Isang kris na gawa sa pilak. Naglabas din ako ng langis na pansaboy sa aswang para ito ay manghina. Dali-dali kong nilapitan sa likod ang walang kamalay-malay na aswang. Ngunit nang masasabuyan ko na sana ito ng langis, ay nakaramdam ito. Kaya mabilis itong bumalikwas at agad akong hinarap.
Ahas ka. Salot kayong mga aswang kayo. Tatapusin na kita ngayong gabi. Ito sa'yo! Ngunit napakaliksi pala ng aswang nakaharap ko. Tinabig nito kagad ang hawak kong botelya ng langis at tumilapon ng malayo. Isa kang marunugis at tigero o albularyo. Pwes, wala akong pakialam kahit ano ka pa. Hindi mo kami kaya. Baka ikaw ang tapusin ko ngayong gabi. Tignan natin kung hindi ka mapuruan sa krisko ito. Ito ang magbibigay ng ustisya. Sa pagkamatay ng mag-ina ko, hayop ka. Ipabaon ko ito ng malalim sa mismong dibdib mo. Ikaw pala ang asawa ng mag-inang nalapa ko. Ayos ito. Kung ganun, makukumpleto na kayo at makakapag-reunion na rin kayo sa impyerno. Anak nang, at ikaw palang lumapa sa mag-ina ko, ha? Hayop kang demonyo ka. Magbabayad ka rin sa akin. Lasapin mo ang pag-iiganti ng mag-ina ko! Dala ng silakbo ng matinding galit ay sinugod ko na ang aswang. Nagpampuno kami at dahil mas malaki ang katawan nito kaysa sa akin ay medyo nahirapan ako. Idagdag pang napakabilis nitong kumilos. Kada ulos ko ng kris ay naiiwasan nito at nahahawiin nito ang kamay ko. Grabe, sobrang tigas ng buto-buto nito. Ano pat, kada salag nito sa kamay ko ay parabang nayayanig ang aking katawan. Ngunit siyempre ay hindi ako nagpatinag. Tinapatan ko ang liksi nitong kumilos. Hindi pwedeng matalo ako. Aba, porsigido ka talagang matalo ko, ah. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Baka hindi mo alam, ang asawa at ang anak ko ang lakas ko. Kaya hindi talaga kita tatantanan, hayop ka. Ako ang uubos ng lahi ninyong salot na mga aswang kayo. Ang pamilya mo ang unang mauubos. Matindi ang nangyaring salpukan namin ng aswang na yun. Dapat pala ay inilabas ko na rin kanina pa ang medalyon ko upang mas mapalakas ako. Ngayon lang ako nakaharap ng isang aswang na may pambihirang lakas at diksi. Tansya ko ay hindi ito pangkaraniwang aswang lang. Tumagal ang paglalaban namin ng aswang na yon. Hanggang sa wakas ay nadaplisan ko ito sa braso. Pigil itong napaatungal dahil doon. Halatang ayaw nitong may makarinig. Matinik ka pala. Pues, heto sa'yo. Napansin kong medyo nanghina ang aswang dahil sa hiwang natamo nito sa braso. Pero nanggigigil pa rin ito na makasulit sa akin. Kitang-kita kong lalong nagtulisan ang mga kuko nito. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagdamba sa akin habang patuloy na umiiwas sa mga pag-atake ko. Hanggang sa nagtagumpay itong maikalmot ang matatalas nitong mga kuko sa braso ko. Grabe ang sakit na naramdaman ko. Halos mapunit ang balat ko. Anak nang, dahil dito ay lalong hindi kita tatantanan. Magkamatayan na tayo kung magkamatayan. Muli kong napatamaan ang aswang sa kabilang braso nito. Ngunit gumanti rin ito kagad at nadali rin ang kabilang braso ko. Pareho kaming natigilan at ininda ang mga sugat naming natamo. Galit na galit itong nakatitig sa akin. Nag-aapoy sa kapulahan ang mga mata nito. Nagbabanta at parabang gusto na akong tuluyang patayin. Maya-maya pa, nang susugurin ko na sana itulit, ay biglang nagpalinga-linga ang aswang na parabang may nararamdaman kung ano sa paligid. Ako naman ay pinigilan kong lumingalinga rin at baka style lang nito yon para isahan ako.
walang ano-ano, ay bigla itong bumalik sa anyong tao at biglang sumigaw. Nang puntong yun, ay saka ko naman narinig na may mga paparating pala sa banda namin. Paglingon ko, ay nakita ko si Aling Dorcas na may kasamang mga tanod at isang pulis. Tulong! Tulungan niyo ako! May mamamatay tao rito! Tingnan niyo! May patalim siya! Nilaslas niya itong mga braso ko! Pinatay niya rin ang kasama ko! Tulungan niyo ako! Pabulong akong napamura sa iniaktong yun ng aswang. Hindi ko yun inaasahan. Nalilitong napatingin na lang tuloy ako sa hawak kong kris na may bahid ng dugo at sa lalaking nilapa kanina ng aswang. Duguan at wala na rin pala itong buhay. Mabilis akong nilapitan at pinalibutan ng mga tanod at ng pulis. Tinutukan kagad ako ng baril ng pulis. Hanggang dyan ka na lang. Huwag ka kikilos sa masama. Kundi ay sasabog ang bao ng ulo mo. Bitiwan mo yung patalim na hawak mo. Teka, sandali lang po. Wala po akong ginagawang masama. Magpapaliwanag ako. Huwag ka na magsalita pa. Sa presinto ka na magpaliwanag. Bitiwan mo yung patalim mo. Kung ayaw mong pasabugin ko ang bao ng ulo mo. Biglang sumingit si Aling Dorcas. Lumapit ito at humarang sa harap ko nang tangkain akong lapitan ng pulis habang naglalabas na ng posas. Teka, sandali naman, mamang pulis. Nagkakamali kayo. Hindi itong si Roman ang kriminal dito. Nilinga ni Aling Dorcas ang aswang sa may likuran ko na noon ay parang maamong tupa kung umakto at nagpapaawa ang itsura. Tila takot na takot pa sa akin at lumapit pa sa pulis. Yan! Yung lalaking yan ang lumapa sa lalaking nakabulagta. Isa siyang aswang. Maniwala kayo. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag dito. Biglang tumawa ang pulis sa sinabi ni Aling Dorcas. Ano ka mo, aswang? Nagpapatawa po ba kayo? Hindi totoo ang aswang. Wala na po tayo sa lumang panahon para maniwala pa tayo sa mga aswang-aswang na yan. Tignan niyo ang lalaking to, kung aswang siya. Di sana, nasaan yung aswang siya ngayon? Saka may aswang po bang napakaamo ng itsura? Tignan niyo naman. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang saksi rito, Kap. Bago ko pa nakasalubong itong si Roman, ay ako ang unang nakakita sa lalaking yan na nilalapa ang lalaking nakabulagtang yon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko dahil yung aswang siya kanina. Lumayo kayo sa kanya. Aswang ang lalaking yan, sinasabi ko na sa inyo. Saka hindi nyo ba alam, may mga gumagalang mga aswang dito. Dumadami na mga nawawala at nabibiktima nila. Tingnan nyo yung nakabulagta. Pansinin nyo ang tiyan niya. Medyo wakwak, hindi ba? Hindi ganyan kung patalim ang ginamit. Teka nga po muna, Aling Tanda. Huwag ka munang humarang. Kailangan ko munang pusasan yung lalaking yan para makasigurado tayong hindi siya makakatakas bago ko tignan ang mga anggulo. Hindi. Saka bakit siya lang ang poposasan mo? Mas dapat na ang aswang na lalaking yan ang posasan mo. Maniwala kayo sa akin. Aswang ang lalaking yan. Ngunit para namang nabibwisit ang pulis kay Aling Dorcas, walang sabi-sabi nitong marahas na hinawi ang matandang babae. Aray ka! Ang bastos mong pulis ka! Ganyan naman talaga mga alagad ng batas ngayon. Huwag niyong i-frame up itong si Roman. At kilalang-kilala ko siya na isa siyang mabuting tao. Itutulad niyo na naman siya sa asawa ko na na-frame up lang. Nang ganun-ganun na lang. Nang wala naman tamang proseso ng investigasyon. Hindi ako makakapayag na mangyari ulit ang tulad ng sa asawa ko. Bakit? Sino po ba nag-frame up dito? Ha? Wala naman po. Saka klaro-klaro po ang ebidensya. Tignan nyo. May hawak siyang patalim na duguan. At itong lalaking ito ay may mga sugat na gawa ng patalim.
Saka yung lalaking yun, napatay na. Baka nanlaban. Kaya natuklap ng ganun ang tiyan niya. Basta. Kailangang imbestigahan niyo ito maigi at alamin ang lahat ng anggulo. Ayusin ninyo ang trabaho niyo. At kami mga taong bayan din ang nagpapasweldo sa inyo galing sa buwis na ibinabayan namin. Maging patas naman kayo at makatwiran. Huwag niyong sabihin mas kakampihan niyo pa ang aswang na yan. Aba naman. Huwag kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Pero kailangan ko munang dalhin ito sa presinto para doon na siya magpaliwanag. Ito rin sinasabi niyong aswang. Isasama ko na para wala kayong masabi. Saka pwede po ba? Alisin ninyo sa isip nyo yung paniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Sa panahon natin ngayon na makabago na, hindi na po katalinuhan ang magpapaniwala pa riyan. Abay, sakitang-kita ko naman talaga kaninang nasaan yung aswang ang lalaking yan. Hindi pa malabo ang mga mata ko. At binalingan naman ni Aling Dorcas ang mga tanod sa paligid na matapos akong pusasan ng pulis ay nilapitan na ako para eskortan. At kayo mga tanod kayo, ang ninyong sabing wala kayong alam tungkol sa mga gumagalang aswang dito sa atin. Kaya bantayan nyo rin yung si Roman sa presenta. Huwag na huwag nyo siyang pamamayaan roon at hinihiling ko talaga sa Diyos na sana ay ang mga mahal nyo naman sa buhay ang malapa para magtanda kayo, mga animal kayo. Ikaw rin, Mamang Pulis. Saka ka na siguro maniniwala na totoo ang mga aswang kapag naranasan mo may kapamilya kang malalapa ng aswang. Malayo-layo pong mangyari ang sinasabi nyo, Aling Tanda. Hindi tatalab sa akin at sa pamilya ko at sumpa ng aswang ninyo. Baka salip ay bumalandra pa sa inyo. Aba, at talagang sinusubukan mo ko. Baka hindi mo alam. Malakas ako sa Panginoong Diyos. Hayaan mo. At talagang isasama kita sa dasal ko. Tignan na lang natin kung hindi ka mapahiya sa akin. Abat, nakakakigil ang matandang to ah. Sige na, umalis ka na sa daraanan namin at nakakaabala ka lang. Uugod-ugod ka na nga. Nakukuha mo pang umasta ng ganyan. Sige na, tsubi! Bastos! Bastos ka! Tandaan mo ito. Hindi natutulog ang hustisya at hindi kailanman nananaig ang kasamaan sa kabutihan. Wala kaming pakialam. Sige na, umalis ka na! Hindi na talaga nakapagpigil ang pulis. Talagang ipinagtulakan pa nito si Aling Dorcas. Ako naman ay tahimik na lang na nakikinig at nagmamasid. Para kasing may kakaibang kutob akong nabubuo. Saka iniisip ko ang mga dala kong gamit sa backpack bag ko. Teka, sandali, Chip. May ibibilin lang ako kay Aling Dorcas. Ano ba yun? Baka naman kung ano na yan, ha? Aling Dorcas, pakikuha po at pakitabi nitong backpack ko. Ingatan po ninyo. At babalikan ko na lang po sa inyo pagkatapos nito. Sige, iho. Ako na bahala. Teka, sandali. Ano ba kasi laman ng backpack na yan, ha? Akin na nga muna yan. Kailangan kong makita ang laman yan. Naku, Chip. Wala lang ang laman ng mga yan. Mga kung ano-ano lang na mahalaga para sa akin. Ngunit kinalkal pa rin ng pulis ang laman ng bag ko. Maya-maya ay bigla itong natigilan na parabang nakuryente sa kung ano man ang nahawakan nito sa loob. Makaraan ay mabilis na muling isinara ang backpack. Parang medyo natakot na hindi ko maintindihan. Kung ano-ano lang pala ang mga ito eh. O siya, sige na. Kunin mo na ang tanda at umalis ka na. Hindi pwedeng maidala yan sa presinto. Hoy, kayo naman mga tanod. Maiwan ang iba sa inyo rito ah. At kayo nang bahala sa bangkay ng lalaki. Tatawagan ko na lang ang mga investigador at mag-aakot sa bangkay. Kasama ang iba pang tanod, saka ang aswang na nakalaban ko
ay nagtungo na kami sa presinto. Ako at ang pulis, kasama ang dalawang tanod, ay sumakay sa owner type jeep ng pulis. Samantala, ang tatlo pang tanod ay sumakay naman sa isa pang sasakyan, kasama ang nakalaban kong aswang kanina at nakaposas na rin. Nang nasa presinto na kami, ay iniharap ako ng pulis sa pulis na nakatoka para sa pagdodokumento ng mga bagong kaso. Sandaling may kinausap ang pulis at binalikan din ako agad matapos makuha ang ilang impormasyon at pahayag ko. Kapag kuwan, ay maangas ako nitong inakay at ang ekspresyon ng mukha ay napakaseryoso at para bang galit. Teka, Chief. Saan niyo ko dadalhin? Saka, nasa na mga kasama ko kanina? Hep. Huwag mong mababanggit dito yan. Saka, huwag mo nang hanapin ang lalaking yon. Dahil pinalaya na namin. Saka malinaw naman na ikaw talaga ang suspect sa pagpatay dun sa lalaki. Hindi na kailangang imbestigahan pa. Sa narinig kong yun, ay naghimagsik ang kalooban ko. Napahinto ako at tinangkang pumalag. Ngunit dahil mas malaki ang katawan nito at parang may kakaibang lakas, ay hindi ako nagtagumpay. Puwersahan itong pininipit ang mga braso ko. Huwag ka nang pumalag. Kung ayaw mo lalo mapasama sa kulungan dito. Sumunod ka na lang. Pasalamat ka at makukulong ka lang. Dahil kung malaya ka pa rin hanggang ngayon, ewan ko na lang kung ano pa ang pwedeng mangyari sa'yo kapag niresbakan ka ng mga kasamaan ng lalaking nakalaban mo. Pero, hindi niyo dapat pinalaya lalaking yun, Chief. Mangnalapa ulit yun. Delikado ang mga tao sa kanila. At bigla na lamang akong malakas na sinikmuraan ng pulis. Ano pa't napaigik ako ng malakas. Sinabi ko lang hindi totoong may aswang eh. Baka namalikmata ka lang. Gumagamit ka siguro ng droga, no? Kaya malakas ang tama mo. Sige, ulitin mo pang ipilit at minuminuto ka mabubugbog sa akin. Sinasabi ko sa'yo, manahimik ka na lang. Palihim kong sinamaan ng tingin ang pulis at hindi na kumibo pa. Malalim akong napaisip kung bakit ganito na lang ang pulis na ito. Sigurado akong may mabigat na dahilan kung bakit parang kakaiba ang inaasta nito. Sunod-sunod ang mga tanong ko na naglalaro sa isip ko na gusto kong mahanap ang kasagutan. Una na nga ay kung bakit parang galit ito na may naniniwalang may aswang. Ikalawa, anong meron sa lalaking aswang na sinasabi nitong ireresbakan daw ako ng mga kasama nito kung sakaling malaya pa ako. Parang alam nito ang tungkol sa lalaking yon. Ikatlo ay kung bakit parang napaso ito nang halungkatin ang laman ng backpack ko. At ikaapat, anong kalakaran kaya ang meron dito sa presinto at parang tamad silang mag-imbestiga o himayin ang mga kaso. Napakaraming mali ang nakikita ko at sa tingin ko ay posibleng iisa ang pinag-ugatan ng lahat. Ayan, ganyan nga. Tahimik ka lang. Marunong ka rin pala eh. Pero itong tandaan mo ha. Mientras mas lumalaban ka sa amin dito at ipagpipilitan mo ang sinasabi mong aswang ang lalaking yun kanina, mas tatagal ka sa kulungan. Tandaan mo yan. Pero Chip, inosente talaga ako ha. Hindi akong pumatay sa isa pang lalaki. Yung... Oo. Sinabi ko lang tumahimik ka eh. Napakadaldal mo talaga. Pues, etong sa'yo. Matapos akong muling sikmuraan ng 3 beses, ay marahas na ako nitong kinalagkad at tuluyan ng dinala sa kulungan. Pagbukas niya ng isang selda, ay ubod lakas ako nitong itinulak papasok. Ano pat nangudngud pa ako sa pader, pagkat nakaposas pa sa likuran ko
ang mga kamay kong pangtukod ko sana. Ayan, magsama-sama kayong mga pangas kayo. Hindi nyo alam kung sino ang nakakaharap nyo. May marinig pa akong aswang-aswang sa usapan ninyo. At talagang dito na kayo mabubulok. Matapos tanggalin ng pulis ang posas ko, ay mabilis at padabog nitong muling isinara at ikinandado na ang kulungan. Sabay siga-siga na umalis. Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng kulungan. Napansin kong 5 lamang kaming nasa loob. Lahat sila ay nagtatanong, ang mga matang nakatingin sa akin. Mukha naman silang hindi mga kriminal, pagkat maaamo ang mga itsura nila at hindi naman maangas kung kumilos. Nilapitan ko ang pinakamatanda sa kanila. Yung kalbo na may puting bigote. Tansya ko ay mga nasa edad 60. Hindi ko alam, pero parang pamilyar ang mukha niya sa akin. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan ko ba siya dating nakita. Ano nangyari sa iyo? At bakit ganyan ang mga braso mo? Grabe! Para kang kinalmot ng alimaw. Tasyo, Pedring, Kulas, alin nga kayo? Baka may mga retaso kayo riyan. Maglabas kayo dali. Kailangan mabenta natin ang sugat niya. Grabe pa naman ang mga ito. Baka mamaya maubusan ng dugo ito. Agad namang kumilos ang 3 tinawag ng matanda. Mabilis namang nakahanap ang mga ito at iniabot kagad sa matanda. Mabilis din nila akong inasikaso. Tulong-tulong silang 3. Yung mga pulis na yun, napakasasama nila. Hindi ka man lang muna dinala sa ospital at ipinagamot man lang sana ito mga sugat mo. Saka, ano bang krimeng nagawa mo? At anong may gawa sa nito? Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa akin, Tatang. Pero isang aswang po may gawa sa akin ito. Nakita niyo naman po sugat ko. Lika ng matutulis at matatalas na mga kuko ng aswang. Huwag mong ilalakas. Kapag babanggitin mo ang salitang aswang iyo, baka marinig tayo ng pulis na nagdala sa'yo rito. Mahirap na. Ang totoo, kaming 4 dito ay naniniwala sa aswang. Katunayan yan, lahat kami ay may nakasagupa ring mga aswang. Mga aswang mismo ang dahilan kung bakit kami nakulong dito. Na-frame up kami at kami ang napagbintangang pumatay sa nilapan ng mga aswang. Ano kanyo? Ganyan-ganyan din po nangyari sa akin ngayon. Ibig sabihin ay madalas pa itong mangyari. Hindi lang sa akin. Teka po, manunugis po ko ng aswang. Kayo rin po ba ay mga manunugis ng mga aswang? Ipakikilala ko pala ang sarili ko sa iyo, Iyo. Solomon ang pangalan ko. Sila naman ay narinig mo na kanina ang mga pangalan nila. Ito si Tasyo. Yang sa kanan mo naman ay si Pedring. At yang nasa kaliwa mo ay si Kulas. Hindi kami mga manunugis na kapares mo. Pero parang gano'n na rin. Target namin pumatay ng mga aswang na gumagala sa mga baryo namin. Ganun ho pala. Ako naman ho si Roman. Teka ho, Mang Solomon. Taga saan bayan ho ba kayo? Taga Aliaga ako iyo. At balita ko ay dumadalas na raw ang paggala at pagsalakay ng mga aswang sa bayan namin. Lalo na sa baryo namin na medyo liblib pa. Dumadami na rin daw ang nawawala. Ikaw ba, Iyo? Taga saan ka naman dito sa Nueva Ecija? Teka ho, Mang Solomon. Hindi po ako nagkakamali. Asawa po kayo ni Aling Dorcas. Taga-Aliaga rin po ako. Aba, kilala mo pala ang asawa ko. Kababaryo pala kita, Iyo. Tama ho kayo. Kaya po pala pamilyar kayo sa akin eh. Kayo ho pala ang asawa ni Aling Dorcas. Katunayan, nakasalubong ko po ang asawa niyo bago ko nakalaban ng aswang. Sa kanya ko po iniwan ang backpack ko na naglalaman ng mga pangontra ko po at mga sandatang panlaban sa mga aswang. Aba, sabi ko na nga ba,
Pamilyar ka rin sa akin eh. Hindi ko lang ako matandaan kung saan kita nakita. Yung pala, ay kababaryo mismo kita. Nako, mag-asawa ko si Dorcas. Lagi talaga akong nag-aalala para sa kanya. Mag-isa na lang kasi siya at walang kasama sa bahay namin. Ang nag-iisang anak kasi namin ay sa Mindanao na nakapag-asawa at doon na nanirahan na. Pero mabuti na rin dahil nasa kanya pala ang bagbong eka mo nga. Kahit paano ay may proteksyon siya kung sakaling matsyempuan siya ng aswang. Mang Solomon, madalas po bang bumisita rito sa inyo si Aling Dorcas? Oo, iyo. Tuwing linggo ay dinadalaw niya ako at dinadala ng mga pagkain at ilang kailangan na pinapayagan naman dito. Bakit mo pala natanong? Napatango-tango ako sa nalaman kong yun. May naiisip akong bagay at makakatulong sa akin si Aling Dorcas. Kailangan kahit nasa bilangguan pa ako ay maisakatuparan ko pa rin ang pagiging manunugis ko. Maghihiganti ako sa aswang na nakalaban ko at nalaman kong siya palang lumapa sa mag-ina ko. Hindi pwedeng mamayagpag sila at walang tutugis sa kanila. May balak po kasi akong isagawa, Mang Solomon. Marami po akong gustong alamin, lalo na po tungkol sa mayabang na pulis na nagatid sa akin dito. Palagay ko po ay may alam siya tungkol sa aswang na nakalaban ko. May kutob po ako sa pulis na yun. Ano-ano naman ang mga gusto mong alamin? Kami pala rito, baka may maitulong din kami. Kung alam mo lang, gustong-gusto rin namin pagigantihan ang aswang na nag-frame up sa amin at pati na rin ang mga korap na pulis dito. Hindi makatarungan ang ginawa nila sa atin. Habang nagsasalita si Mang Solomon, ay may napansin ako sa kanyang kaliwang braso. Isang makintab na pilat na parang sinadyang itinatak. Hindi ko matiyak kung ano ang tatak na yon. Kaya natuon dito ang interes ko. Pati sa mga braso ng tatlo pang kasama ni Mang Solomon ay napatingin ako. Nakakapagtaka dahil pare-pareho silang may mga pilat na tatak. Teka po, Mang Solomon, ano po yung nakatatak sa mga braso ninyo? Pare-pareho po kayo ng tatak. Member po ba kayo ng gang? Ano ka mo? Gang? Hindi kami isang gang, iho. Ang totoo niyan ay hindi rin namin alam kung paano kami nagkaroon nito. Wala kaming ganito dati. Basta isang araw na lang ay napagtanto namin pare-parehas na pala kaming may ganitong tatak na pilat. Hanggang ngayon nga ay wala kaming ideya kung saan namin ito nakuha. Kami lang naman ang may ganitong tatak. Nung mahalo kami sa ibang mga preso mula sa ibang kulungan dito, ay wala naman silang mga tatak. Hindi rin namin maintindihan kung para saan ang tatak namin na ito. Ang suspetsa ka namin ay sinadya ito para ibukod kami sa ibang mga preso. Tatak po kaya ng kriminal? Hindi. Kung tatak kriminal ito, bakit kami lang naapat ang meron nito? Di sana ay lahat ng nakakulong dito ay meron din ito. Napaisip ako roon. Bakit nga ba silang apat lang ang may ganung tatak at sama-sama pa sila sa iisang kulungan? Nadagdagan na naman ang mga tanong na kailangan kong hanapan ng sagot. Hayaan po ninyo at aalamin natin kung anong ibig sabihin ng mga tatak nyo yan. Palagay ko rin ay may kinalaman dito ang pulis na bumugbog sa akin. May malaman lang talaga kung hindi maganda, ay malalagot talaga siya sa akin. May malaman lang talaga kung hindi maganda, ay malalagot siya sa akin. Hindi ako natatakot sa kanya, kahit pulis pa siya. Paano kung matatakan ka rin pala? Hindi imposible yun, dahil dito ka sa grupo namin isinama. Hindi po mangyayari yun. Hindi po ako makakapayag na matatakan din nila ako. Tignan natin iyo. Pero hayaan mo,
Mag-oobserba rin kami sa mga nangyayari dito. Dahil dyan sa mga kutob mo, tutulungan ka naming hanapan ng mga sagot ang mga tanong mo. At kung maghihiganti ka, eka mo nga, sa mga aswang, ay suportado ka namin. Magtutulong-tulong tayo para sa ikapupuksa nilang lahat. Nang gabi rin yun, ay marami kaming pinag-usapan ni Mang Solomon at ng tatlo pa naming kasama sa kulungang yun. Napagkwentuhan namin kung paano na-frame up ang isa't isa habang nakikipaglaban sa isang aswang. Nalaman kong pare-pareho kami na yung mayabang na pulis pala ang tumakip sa aming lima. Lahat ng mga detalye ay inisa-isa namin hanggang sa bumuo na rin kami ng mga plano kung paano lihim na mamanmanan ang mga kilos ng mayabang na pulis, pati na rin ang iba pang mapapansin naming may kakaiba. Pati ang lingguang pagdalaw ni Aling Dorcas ay isinaalang-alang din namin. Siya ang mahalagang magiging kasangkapan namin para maipagpatuloy ko pa rin ang pagiging manunugis ko at para maprotektahan pa rin ang mga kababaryo namin. Nang gabi rin yun, bago kami natulog, ay may ibinilin ako sa mga kasama kong preso. Ang Solomon, Mang Pedring, Cuetasio at Kulas. Ngayong gabi ay hindi dapat tayo sabay-sabay na matutulog. Dapat ay may isang magpapantay. Salitan tayo. Ang isa ay kailangan magtulog-tulugan lang, pero magbabantay at nagmamasid pala. Nang sa ganun, malaman natin kung may kakaibang ganap sa kailaliman ng gabing lahat dito ay tulog na. Tama ka, Roman. Sana pala ay noon pa namin naisip yan para nalaman namin kung paano kami nagkaroon ng tatak sa braso. Di bale, siguro ngayon ay malalaman na rin natin dahil dyan sa naisip mong plano. Sa una kong gabing yun, sa kulungan, ay si Kulas ang napagkasunduan naming unang magbabantay. Ako sana, kaya lang ay mas kailangan ko muna ng sapat na pahinga dahil nga sa mga sugat ko. Hindi rin sila pumayag na makipagsalitan ako sa loob ng 1 linggong pagbabantay. Sila na lang daw ang bahala. Pagsapit ng kinabukasan, paggising na paggising namin, ay may ibinalita kagad sa amin si Mang Solomon. Ako ang unang-una niyang nilapitan. Nagtaka pa nga ako nang angatin niya ang braso ko at parang may kung anong gustong makita. Lahat kami ay nagulat nang mapansin namin may tatak na rin pala ako sa braso na tulad ng sa kanila. Hugis at sulok na para bang may mga sungay. Paano nangyaring may tatak na rin ako sa braso? Anong nangyari sa pagbabantay niyo? Sino may gawa nito sa akin? Kayo, Mang Solomon, bakit parang alam ninyong may tatak na ako? Alam ko na kung sino nagtatatak sa atin, iyo. Si Jerry. Nakita ko siya kagabi. Jerry? Aba, sino ang Jerry? Yung mayabang na pulis, yun ang pangalan niya. Nang ako na ang bantay natin, ay napansin kong tahimik at maingat siyang pumasok dito sa kulungan natin. Ngunit bago kanya ilabas dito sa kulungan, ay meron siyang parang ininjik sa'yo, dyan sa braso mo. Hindi ko alam kung para sa inyon. Sisitahin ko nga sana siya, pero bunot-bunot niya ang baril niya sa isa niyang kamay. Sa takot kung baka bigla niya akong barilin, ay pinagpatuloy ko na lang ang pagtulog-tulugan ko. Inilabas ka niya rito sa kulungan. Tapos nang ibalik ka naman, ay parang wala naman kung anong ginawa sa'yo. Pero naisip kong, yun nga, baka kako dinatakan ka na rin niya. At para makasiguro ko, ay tiningnan ko kagad ang braso mo. Ngayon lang. Ang mayabang na pulis na yun. Sabi ko na nga ba, at may kung ano talaga sa pulis na yun. Pero ano nga ho kaya ang ibig sabihin ng tatak na ito? Para saan kaya ito? Yan ang aalamin pa natin. Basta ngayon ay alam na natin kung sino ang nagtatatak sa atin. Pasasaan pa't
malalaman din natin ang sikreto ng Jerry na yon. Kailangan maging mas mabusisi pa tayo sa pagbabantay tuwing gabi at sa pagmamasid sa paligid ngayong araw. Tama ho kayo, Mang Solomon. Linggo na po pala ngayon. Tama-tama. Mamaya pong pagdating dito ni Aling Dorcas, ay may ipapakuha po ko sa kanya para madala niya po rito sa susunod niyang pagdalaw. Noon din ay ibinulong ko kay Mang Solomon ang mga ipapadala ko sa susunod kay Aling Dorcas. Importanteng masabi ko na kagad at baka magkaroon pa ng abala ay makalimutan ko pa. Isa pa ay kailangang maunahan ang pulis na si Jerry bago pa ito makatunog sa kung anumang binabalak namin. Bandang matapos na lahat kaming mga preso na makapag-umagaan ay dumating na nga si Aling Dorcas. Ipinatawag at ineskortahan kagad ng 2 pulis si Mang Solomon papunta sa kwarter kung saan pinapayagan ang mga dumadalaw. Nang makabalik naman si Mang Solomon sa kulungan namin, ay palihim kagad ako nitong nilapitan. Ang 3 kasama namin ay pasimple naman kaming tinakpan at kunyaring nag-uusap-usap. May magandang balita ako sa iyo, Roman. Naidala pala ng asawa ko ang mga kailangan mo. Sabi niya ay napanaginipan ka raw niya at ang backpack na iniwanan mo sa kanya. Hinintay ka raw niyang makabalik sa baryo natin. Pero nang hindi ka na raw nakabalik, ay alam na raw niya ang kapalaran mo rito. Naisipan niya raw na ipuslit dito ang ilang gamit na kailangan mo. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo, medyo malakas ding makiramdam ang asawa kong yun. Malaki rin ang galit nun sa pulis na si Jerry. Ganun po ba? Nasaan ho mga gamit ko? Narito raw sa mga dinala niya. Tayo na raw ang bahalang hanapin. Itinago raw niyang maigi yun. Basta nandito raw lahat. Yung palang maliit mong Chris ay pasimple rin niyang inabot sa akin kanina na walang nakakapansin sa mga bantay. Eto, ang ganda, Roman. Gawa pala sa pilak. Nako, kinatatakutan ng mga aswang ng ganito. Kapag nasugatan sila ng ganito, ay siguradong manghihina sila. Lalo na kung itatarak sa kanilang puso. Tiyak kagad ang kapatayan nila. Kaya lang, ay kailangan natin itong itagong maigi at maigpit na ipinagbabawal rito ang kahit na anong magagamit na sandata. Pag-isipan na kagad natin kung saan at paano natin ito itatago. Ang ilan pang mga gamit ko na naipuslit ni Aling Dorcas, maliban sa kris na pilak at ilang botelya ng pangontrang langis, maliliit na librong may nakasulat na mga orasyon na tinatawag ding librito at mga munting medalyon. Teka nga pala, Roman, bakit nga pala kailangan mo rito sa kulungan ng mga yan? Wala naman sigurong aswang na preso rito. Kanino mo gagamitin ang mga yan? Wano, may kakaibang kutob po kasi ako sa pulis na si Jerry. Gusto ko pong malaman kung tama ba ang kutob ko tungkol sa mayabang na yon. Nun po kasing kumpiskain at halungkatin niya ang loob ng bag ko. Aba, para po siyang may kinatakutan. Para po siyang napaso. Hindi kaya... Naku, Diyos ko po. Baka aswang ang Jerry yun. Tama, posible nga yun. Pambihira. Ngayon ko lang napagtanto na tayong lahat, nung ma-frame up tayo, ay sangkot ang isang aswang na nakalaban natin. Tapos ay palaging si Jerry ang pulis na nakakahuli sa atin. Kasabwat siya ng mga aswang. Dahil aswang din pala siyang hayop siya. Tama ho kayo, Mang Solomon. Kaya nga ngayong nasa akin na ang mga to, ay gagamitin natin ang mga to sa kanya para makasiguro tayo. At kung sakaling tama ang kutob ko, kailangan na ay makapaghanda na tayo ng plano kung paano natin siya mapapatay at kung paano tayo makakalaya sa kulungan ito. Ngunit, paano pala kung hindi lang siya ang aswang na pulis dito? Oo nga pala. Malalaman natin sa pamamagitan niya mga gamit mo. Pero sandali, hindi mo mararamdaman ng mga yan ng mga aswang na pulis. Alam mo na,
matatala sa mga pandama ng mga aswang. Wala po ba kayo napansin kanina? Sa mga bantay na pulis kanina nag-uusap kayo ni Aling Dorcas. Kung wala kayong kakaibang napansin sa mga bantay, ibig sabihin ay hindi sila mga aswang. Si Jerry ho ba nakita nyo? Parang wala po siya sa paligid ha. Kapag ganitong umaga talaga, ay wala ang toko ang pulis na yun. Pagkakaalala ko, ay night shift siya. Ewan ko ba, at may ganun pa palang kalakaran dito sa kapulisan. Sa nalaman kong yun, ay lalong lumakas ang kutob kong aswang nga ang pulis na yun. Tinangutanguan ko na lang si Mang Solomon. Palagay ko, ay kailangan na natin bumuo ngayon mismo ng plano. Kailangan mahuli natin kung ano talaga ang meron sa pulis na yun. Una, papahiran natin ng pangontrang langis ang mga baras ng kulungan. Mataan natin kapag may pulis na napahawak sa mga baras at may kakaibang reaksyon. Aswang po sila kapag medyo napaso sila. Kapag hindi naman, ay negatibo pong aswang sila. Yung si Jerry po, ang pinaka-dapat natin bantayan kapag dumating na siya. Ikalawa, ay takpan ninyo umamaya at magsasagawa po ako ng orasyon at ritual. Ikatlo, isasama ko na rin sa orasyon ang pagpapagana nitong medalyong ko. Ito ang magbubulong sa akin kapag may aswang sa paligid. At ganun na nga ang ginawa namin. Bandang bago magtanghalian, ay 2 bantay na pulis ang nakahipo ng baras na pinahiran namin ng langis at nag-react na para bang napasok. Matalim pang napatitig ang mga ito sa amin at nagbulungan. Nang nagmamadaling umalis ang mga ito, ay nagbulungan din kami. Positibo. Aswang ang 2 pulis na yun. Naramdaman ko rin kanina na medyo bumigat ang medalyon ko. Ibig sabihin, ay may aswang nga na pulis dito. Aba, pero paano silang naging mga pulis na hindi sila nabubuko? Hindi ba dapat ay takot sila sa bala ng baril dahil gawa sa tanso ba ngayon? Yun nga po ang hindi natin alam kung paano nangyari. Pero baka ibang klaseng aswang sila. Ang alam ko po ay may mga aswang na hindi takot sa bala ng baril o kaya ay mataas ang ranggo nila bilang aswang. Kung sa bagay, baka ganun nga. E di, ano na ang susunod nating plano? Kanyang alam na nating may aswang nga na pulis dito. Sandali akong natigilan at nag-isip habang inililibot ko ang paningin sa kabuuan ng kulungan. Pati na sa ibang bantay na pulis. Makaraan ay inilabas ko ang librito ng mga orasyon. Ganito po, takpan niyo ulit ako. Kailangan mapagana ko na po ang lahat ng kapangyarihan taglay nitong medalyong ko. Sigurado po kung alam na nilang may mga pangontra tayo at baka maunahan pa nila tayo sa pagpaplano laban sa atin. Kailangan na po nating maganda. Tama. Otasyo, Pedring, Kulas. Narinig niyo yun? Takpan natin si Romana. Tapos ay ihanda na rin natin ang ating mga sarili sa pwedeng mangyari. Maging alerto kayo. Teka po pala muna. Maglabas din kayo ng mga supot nyo o kahit na anong maliit na bagay na pwedeng paglalagyan. Babahagian ko po kayo ng pangontrang langis ko. Nagkanya-kanya nga sila ng hanap. Makaraan ay binigyan ko sila ng pangontrang langis. Tinakpan na rin nila ako pagkatapos para isagawa ko na ang orasyon na nakasulat sa librito. Teka pala, Roman. Mahaba pa yung mga orasyon mo. Matatagalan ba? Kung matatagalan, ay baka pwedeng mamaya mo nalang isagawa. Malapit na tayong palabasin at papuntahin sa feeding area para sa tanghalian natin. Sandali lang mo ito. Papaspasan ko na lang po ang pagsambit. Kabisado ko na rin naman ang ibang dasal. Hindi po pwedeng ipagpaliban pa natin. Baka maunahan tayo ng mga aswang na pulis na yon. Sige, bilisan mo kung ganun iyo. Tasyo, Pedring, Kulas. Normal lang ang kilos natin ha. Huwag kayo magpapalatang may tinatakpan tayo. Hindi nila tayo dapat mabuking. Ikaw, Kulas, baka pwede mong kausapin o makipagkwentuhan ka sa 2 bantay. Libangin mo sila. Total wala naman sa paligid yung 2 napaso kanina.
Bago nga kami papuntahin sa feeding area, ay matagumpay ko rin na isagawa ang mga kailangang orasyon para sa aking medalyon. Matapos ngayon, ay naramdaman ko kagad ang kakaibang pag-init ng medalyon sa dibdib ko. Ibig sabihin nun ay gumagana na ang mga kapangyarihang taglay nito. Loroman, nakumpleto mo na ba ang orasyon? Wala ka bang nakalimutan? Ayos na ho. Nararamdaman ko na po ang paggana nitong medalyon ko. Kakaiba po ang init niya. Ito po ang poprotekta sa atin at tutulong sa atin na matalo ang mga aswang sa paligid. Mabuti naman kung ganon. Pero kailangan pa rin nating maging alerto, lalo na kapag nasa paligid na yung dalawang napasok kanina. Yung si Jerry, baka maya-maya nariyan na rin yan. Nang papatapos na kami sa pagkain sa feeding area, ay bigla akong nakaramdam ng parang pagpintig ng medalyon ko. Kasabay nito ay parang may ibinubulong ito sa akin. Ayon dito ay may mali raw sa pagkain naming 5. Pipigilan ko sana sa pagkain ang mga kasama ko, pero parang huli na dahil halos tapos na kami. Pasimple kong kinapa ang medalyon at tinanong ito sa isip ko kung ano ang mali. Anak ng putya, patay. Bakit? Ano ba sinasabi mo, Roman? Anong patay? Anong ibig mo sabihin? May mali po sa pagkain kinain natin. May inihalo po sila sa pagkain nating 5. Ha? Anong inihalo nila? Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Solomon nang may mapagtanto na pagaya tuloy ang 3 na kasama namin. Huwag mong sabihin, hinaluan nila ng... Teka, kailangan natin pupunta sa CR at pilitin nating isuka ang mga kinain natin. Huwag na ho, Mang Solomon. Ganito, mabuti pa po ay tumayo na tayo at madali kayo. Pumunta na kagad tayo sa kulungan natin. Kunin natin ang mga pangontra nating langis. Isuksok at itago nyo sa mga singit nyo. Ako naman ay itatago ko po ang kris ko. Dali na. Sumunod na po kayo kagad sa akin. Nang makarating kami sa kulungan, ay ginawa kagad namin ang mga kailangang gawin. Sinikap pa ng 4 na piliting isuka ang kanilang mga kinain. Pero makaraan lang ang ilang sandali, ay isa-isa na silang nakaramdam ng pagkahilo at unti-unting natumba. Ako naman ay nagtataka kung bakit wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko. Bakit sila lang? Binulungan ako ng medalyon ko. Sabi nito ay pampatulog daw pala ang inihalo sa pagkain namin. Ngunit hindi ito tumalab sa akin dahil nga sa paggana ng medalyon ko. Inutusan din ako nitong magkunwaring nahihilo na rin at unti-unting mawalan ng malay. Agad ko naman yung ginawa nang sa sulok ng mga mata ko ay napansin kong nakamasid na pala sa kulungan namin ang 2 aswang na mga pulis. Medyo nakangisi pa ang mga ito. Halatang may binabalak talaga sa amin. Nang nakahiga na ako sa sahig, makalipas lang ang ilang minuto, ay naramdaman kong pinasok na kami ng 2 pulis na yon. Nang silipin ko sila sa pamamagitan ng bahagyang pagbuka ng mga mata ko, ay napansin kong kasama na rin pala nila yung pulis na si Jerry. Narinig ko bang may sinasabi ito sa 2. Dalhin niyo na kagad ang mga ito sa baluarte natin. Si Tinoy na ang bahala sa kanila. Alam niya ang mga itinakda ko sa mga ito. Alam niyo na rin kung anong sasabihin kay Chip kung sakaling sitahin kayo. Sige na, bilisan niyo kumilos at baka pumalya pa ang pampatulog na inihalo natin sa pagkain nila. Mahirap na kung maunahan nila tayo. Mukhang malakas pa naman ang pangontrang langis na nakapasok dito. Pero teka pala, magtawag kayo ng isa pang pulis na hindi natin kauri. Pakapkapan niyo ang mga ito at hindi pwedeng may dala silang kahit na anong pangontra o sandata. Sige na, kumilos tayo. Nang pumasok ang 2 pang pulis sa kulungan namin, ay sinimulan kaming kapkapan. Ganun na lang ang hiling ko sa medalyon ko na gumawa ng paraan para hindi makuha ang kung anumang mahalagang itinago namin sa mga katawan namin
Sobra akong nag-alala, lalo na sa 4 kong kasamahan. Tinugon naman kagad ako ng medalyon ko na huwag daw mag-alala dahil hindi raw makukumpiska ang mga itinatago namin. Ito na raw ang bahala. Nang ako na ang kakapkapan, ay doon ko nalaman kung ano ang pinagana ng medalyon ko. Ang nangyari ay parang walang nakakapang medalyon o kris ang pulis na humagpap sa akin kahit nakakapa pa nito ang mismong mga bagay na yon. Dahil dito ay nabunutan ng tinik ang dibdib ko nang mapagtanto kong ganon din marahil ang nangyari ng kapkapan sina Mang Solomon, Mang Tasyo, Kuya Pedri at Kulas. Ano? Wala ba silang tinatagong kahit ano? Imposible. Sigurado kayo? O siya, Delgado, sumulong. Dalhin niyo na mga ito. Ang sumunod na nangyari ay pinagtulungan kaming isa-isang buhatin at isakay sa owner type jeep ng pulis na si Jerry. Nang maisakay na kaming lahat, ay pinaandar na ang jeep. Bago sinimulan ang biyahe, ay kinausap pa ng pulis na si Jerry ang dalawang kasama. Sumulong, Delgado. Maiwan na pala kayo ritong dalawa. Ako nang bahala sa mga ito na magdala sa baluarte natin sa San Gregorio. Kayo na muna ang pumapil sa toka ko. Ipacheck nyo na rin ang kulungan ng mga ito. At baka may mga tinatago pa sila ron na naipuslit sa loob. Yung matandang babae siguro na dumalaw ng linggo ang nagdala ng mga pangontra. Umanda rin sa akin na matandang yun. Babalikan ko yun sa Aliaga. Baka ipasabay ko na rin sa mga ito. O siya, sige na. At lalarga na ako. Kinabahan ako para kay Aling Dorcas nang marinig ko ang pangalan niya sa bibig ng pulis. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa asawa ni Mang Solomon. Kaya naman, habang nasa biyahe kami, ay inisip ko ang lahat ng posibleng paraan kung paano ko mapipigilang mangyari ang mga ikinakabahala ko at kung paano maiisahan ang pulis na si Jerry at buo nilang hukbo na mga aswang. Siyempre, lahat ng paraan ay sa tulong na rin ng mga ibinubulong sa akin ng medalyon ko. Hindi naman ganun kalayo ang San Gregorio sa Aliaga, pero nang makarating kami roon ay malapit nang magdapit hapon. Nang pasimple kong igala ang paningin sa paligid, ay napansin kong sa bandang liblib kami naroroon. Maraming mga puno at kakaunti lang ang mga kabayang natatanaw ko sa paligid. Maya-maya pa ay huminto ang jeep sa parting walang kabahay-bahay sa paligid. Nakita kong umibis ang pulis. Ay, naku naman sakit na ng pantog ko. Makaihinga muna. Teka pala, matignan nga at baka pagising na mga ito. Mga kawawa naman. Ay nako, kung sana ay kung hindi ako nayanggaw. Bahala na nga. Pero sana ay ito na ang tamang pagkakataon para... Ay nako, makaihi na nga. Pagtalikod nito, kagad kong naramdaman ang pag-init ng suot kong medalyon. Pagkakapa ko nito, ay narinig ko kagad sa isip ang bulong nito. May kakaiba raw itong nararamdaman sa pagkatao ng pulis na si Jerry. Nang tanungin ko kung ano, ay hindi pa naman daw nito nasisigurado kung ano. Dagdag pa rito, ay nararamdaman din daw nito ang paparating na mabigat na maraming itim na enerhiya. Ibig sabihin daw ay nanganganib kami sa lugar na yon na baluarte na nga ng mga aswang. Nang may itatanong pa sana ako sa medalyon ko, ay bigla akong natigilan ng paglingon ko ay nasa likuran ko na pala ang pulis na si Jerry. Galit itong nakatitig sa akin na ang mga mata ay nagsisimula ng mamula. Aha! At nagkamalay ka na palang buwang ka. Ano yung kapakapa mo riyan ha? At ano ang ibinubulong mo? Ilabas mo yan sa akin. At ako na ang bahala dyan. Huwag kang magkakamali. Kundi, malalagot ka sa akin.
Mabilis na inugot nito ang dalang baril at itinutok kagad sa sentido ko. Kapag daka, ay mabilis din itong tinangkang agawin ang medalyong hinuhubad ko pa lang. Pero sa ginawa nito, ay bigla itong natigilan nang mahawakan ang medalyon. Napadilat ang mga mata nito at parang saglit na nanigas ang buong katawan. Ako naman, para makasiguro, ay pasimple kong hinugot ang kris na iniipit ko sa tagiliran ko. Kung sakali, ay uunahan ko ito. Aambahan ko na rin sana ang pulis sa tapat ng puso nito. Pero ako naman ang biglang natigilan. Sa sumunod, na iniasta nito. Ang Tatay Arsenio ko. Sa Tatay Arsenio ko medalyong ito. Paano napunta to sa'yo? Tatay mo, si Lolo Arsenio. Pero paano? Bakit kayo nayanggaw? At nasa si Lolo Arsenio? Marahas na binitiwan ng pulis ang medalyon ko at noon din ay unti-unting nag-anyong aswang. Hindi ko akalain napakasama pala ng itsura nito sa anyong aswang. Pinagilahan talaga ako ng takot. Para bang gusto nitong magwala ng sandaling yun. Bakit hindi may pinagtanggol ang tatay ko? Anong klase kang tagapagdala ng kanyang medalyon? Wala akong alam sa nangyari kay Lolo Arsenio. Simula na maibigay niya sa akin itong medalyon. Basta ang sabi niya sa akin, ay may hahanapin raw siyang mahalaga sa kanya. Baka ikaw ang tinutukoy niya. Ang tatay ko. Sana ay hindi niya na ako tinanggang hanapin pa. Hindi na sana siya napahamak. Kumanta sa akin ang mga aswang na pumaslang sa tatay ko. Ngayon na ang panahon para ipaghiganti ko ang tatay ko. Pero, paano may paghihiganti si Lolo Arsenio sa kapwa mo mga aswang? Sa tulog mo, nasa iyo ang medalyon ng tatay ko. Kailangan magtulungan tayo. Pero, paano ko nakakasigurong kakampi kita? At bakit niyo pa kami dinala rito? Ang totoo ay matagal ko nang ayaw maging isang aswang. Palagi kong naaalala ang sinapit ni tatay sa kamay ng mga aswang na lumapa sa kanya. Noon ko pa siya gustong ipaghiganti. Naghahanap lang ako ng tamang panahon. Matagal ko na rin gustong pigilan ang patuloy nilang pagbibiktima. Ngayong nandito ka na at nasa iyo pa ang medalyon ni tatay, ay naisip kong ngayon na ang tamang panahon para maghiganti. Ako rin, ipaghihiganti ko sinapit ng mag-ina ko sa kamay ng aswang na nag-frame up sa akin. Kilala mo siya, hindi ba? Saan lumapa sa mag-ina ko? Inamin mismo niya sa akin. Si Tinoy, siya ang aswang na madalas din akong gamitin sa pag-frame up ng mga makakahuli sana sa kanya. Ang isang yun ay kanang kamay mismo ng pinunong aswang na rin mismo ang nagpapamarka sa akin sa mga na-frame up niya, at siya rin mismo ang maghahanting at lalapas sa inyo kapag nakalaya na kayo. Galit na galit din ako sa isang yun dahil palagi akong binablockmail na uubusin daw nito ang mga kaanak ko kung hindi ko siya susundin. Nagigigil ako. Pagtulungan natin ang Diablong aswang na yun. Kailangan maunahan natin siya bago pa niya malaman ang plano ko. Anong gagawin natin? Saka narito na tayo mismo sa baluarte niyong mga aswang. Oo nga pala. Delikado na kayo rito. Kailangan makaisip kagad tayo ng mga paraan dahil sigurado kong nararamdaman na ni Tinoy na narito na kayo. Kailangan natin ng pain. Ako naman ay magpapanggap pa rin na kaiyado ko sila. Ikaw, mag-isip ka ng paraan. Pagkakaalam ko, ay makapangyarihan niyang medalyon ni Itay. Wala bang ibinubulog niya sa'yo? Hindi mo pa ba napapagana? Napagana ko na po. Pero teka, bakit pala hindi ito tumalab sa inyo na mahawakan niyo? Hindi man lang kayo napaso o umusok ang buong katawan ninyo. Yun ay dahil kilala rin ako
ng medalyon ni Itay. Saka naramdaman kong may dumaloy na enerhiya mula riyan papasok sa akin. Hindi ko alam kung ano. Alam ko na. Kahit kaharap kita ngayon at nasaan yung aswang ako, ay wala akong nararamdamang pagnanais na lapain ka. Hindi ako nasasarapan o natatakam sa amoy ng sariwa mong dugo. Pati ito mga kasama mo. Kinapa ko ang medalyon ko at tinanong ito sa isip ko. Kinumpirma naman ito na totoo ang sinabi ng pulis. Kung ganun po, ay kakampi nga kita. O siya, kailangan na natin mag-isip ng mga paraan. Sabihin niyo sa akin ang lahat ng nalalaman niyo tungkol sa kalikasan ninyong mga aswang. Kung anong kahinaan niyo ng pinuno niyo at lalo na ng mga tungkol kay Tinoy. Dudurugin ko ang isang yun. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Man Jerry. Sinabi talaga niya sa akin ang lahat-lahat. Lahat din ng vulnerableng parte ng kanilang baluarte ay sinabi rin sa akin para kung sakaling kailangan naming tumakas o magtago ay alam namin kung saan kami babaling. Paano nga pala itong mga kasama ko? Kailan sila magigising? Saka si Aling Dorcas pala. Paano siya kapag nalaman nila itong plano natin? Ako na bahala sa kanila. May dala ko ritong pampatanggal ng epekto ng pampatulog. Dinala ko dahil bala ko talaga kayong iligtas. Tungkol naman kay Aling Dorcas, nasabihan ko na mga kasama ko na ako na ang bahala sa kanya. Ang pagtutuunan na lang natin ngayon ay ang planong isahan si Tinoy at kung paano natin matatalo ang pinunong aswang. Ganun na nga ang ginawa namin. Masinsinan kaming bumuo ng plano habang isinasabay niyang turukan ang mga kasama ko ng pampatanggal ng epekto ng pampatulog. Nabanggit ko na rin sa kanya na isa akong manunugis ng aswang at may dala kong kris na gawa sa pilak at may mga dala rin kaming pangontrang langis. Ipinaliwanag ko rin kung paanong hindi na kumpiska ang mga ito ng mga kasamahan itong pulis. Saktong matapos naming makabuo ng plano ay biglang natigilan si Mang Jerry. Nang punto rin yun ay nagising na ang mga kasamahan ko. Pare-pareho pang nagulat ang mga ito nang mapansin nila ang itsura ni Mang Jerry. Diyos ko po! May aswag! Ilabas niyo mga pangontrang langis niyo! Tasyo! Petring! Kulas! Ikaw rin, Roman! Ano pag hinihintay mo dyan? Bakit hindi mo pasugurin ng Chris mo ang Jerry na lana? Teka ho, Man Solomon. Huminahon po kayo. Hindi po natin siya kalaban. Kakampi po natin siya. Ano? Ano pinagsasasabi mong kakampi natin siya? Kita mong aswang siya? Aba, teka ka! Mabilis na inilabas ni Mang Solomon ang dala niyang pangontrang langis at walang sabi-sabing agad yung isinaboy kay Mang Jerry. Mabilis ding nakigaya sina Mang Tasyo, Kuya Pedring at Kulas. Kanya-kanya silang saboy kay Mang Jerry na noon naman ay napayuko na lang at iniharang ang mga kamay sa ulo at katawan. Ngunit nagtaka silang apat nang parang wala man lang epekto ang mga pangontra kay Mang Jerry. Inaknang, bakit ganun? Bakit walang talabang pangontrang langis, Roman? Samantalang yung dalawang pulis na nakahawak dati sa pinahiran nating rehas ay nagkantapaso. Bakit ito ay hindi man lang tinablan? Akin na nga yung Chris, Roman, at ako na ang tatapos sa anak ng tokwang pulis na aswang na ito. Sandali, Mang Solomon. Kakampi natin siya. Kaya po hindi tumatalab sa kanya ang pangontra natin ay dahil din po sa medalyon ko. Anak po siya ng antingerong nagbigay sa akin itong medalyon. Si Lolo Arsenio. Nang mahipo rin po niya ito kanina lang, ay napasukan po siya ng enerhiya galing dito. At yun po pumuprotekta sa kanya ngayon. Maghihiganti rin po siya sa lahat ng mga aswang. Dahil sila rin po ang lumapa kay Lolo Arsenio. Kaya wag po kayong matakot sa kanya. Ngunit hindi kagad lubusang naniwala si Mang Solomon. May mga duda at tanong pa rin siya. Pero ipinaliwanag kong maigi at kung ano ang totoong intensyon ni Mang Jerry. Idinagdag ko pa na patatakasin niya sana kami. Ganun ba?
Pero hindi pa rin ako lubusang kampante. Nakasama natin siya, Roman. Mamataan ko pa rin siya. Wag na wag lang siyang magkakamali na isahan tayo. At ako talaga tatapos sa kanya. Teka pala, kung talagang kakampi natin siya, kailangan ibigay niya sa akin ang baril niya. Kapag hindi niya ibinigay, ibig sabihin ay hindi talaga natin siya maaasahan. Ang baril mismo niya ang tatapos sa kanya kapag binaligtad niya tayo. Yun lang ho ba? Naiintindihan ko ang pagdududay niyo. Ito ang baril ko, kunin niyo. Gamitin niyo na rin kung kinakailangan para protektahan ang mga sarili niyo laban sa mga tulad kong aswang. Itago niyo maigi para hindi kagad mapansin. Roman, sabihin mo na rin sa kanila ang mga plano natin at bumalik kayo sa pagkukunwaring wala pa ring malay. Dadalhin ko kayo kay Tinoy na gusto mong pagigantihan. Iyon na nga. Sinabi ko ang mga plano namin kina Mang Solomon, Mang Tasyo, Kuya Pedring at Kulas. Sinabihan ko rin si Kulas na kaming dalawa ang magiging pain. Nung una ay ayaw pa sana nito. Pero nang siguraduhin ko sa kanya ang lahat sa tulong ng medalyon ko ay pumayag na rin. Ngunit nang nagtutulog-tulugan na ulit kami at paaandarin na sana ni Mang Jerry ang owner jeep, ay bigla itong napamura at napabulong sa amin. Anak ng tipaklong, narito na palang grupo ni Tinoy. Roman, pasalubong na sila rito. Humanda kayo. Yung medalyon mo, Roman, pagganahin mo. Pakinggan mo maigi ang ibubulong sa'yo. Siyempre, ay kabado kami ng mga sandaling yun at talagang nakiramdam kaming maigi. Mang Solomon, Mang Tasyo, Kuya Pedring, Kulas, ang mga pangontrang langis nyo, huwag niyong kalimutan. Saka huwag kayong hihiwalay sa akin para sa proteksyon ng medalyon ko. Teka sandali. Binubulungan ako ng medalyon ko. Madali kayo. Kapain niyo raw ang medalyon ko at kakargaan kayo ng pamprotektang enerhiya. Pumigit lang kayo maigi at huminga ng malalim. Naging mabilis naman ang ginawang pagkakarga ng medalyon ko ng enerhiya sa apat. Nang sandali namang yun, ay bumaba si Jerry ng jeep upang harapin ang grupo ng mga aswang na pinangungunahan ni Tinoy. Pasimpleng napasilip pa ako sa kanila sa likod ng driver's seat. Talagang pinanlakihan ako ng mga mata nang makita ko ang grupo ni Tinoy. Lahat sila ay nasa anyong aswang na at marami sila. Mukhang mababangis lahat at lalo pang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang halos hindi na magkandagulapay na si Aling Dorcas na nakatali sa likod ang mga kamay. Akay-akay ito ng dalawang aswang. Tinoy, anong ibig sabihin yan? Bakit ginalaw niyo matandang yan? Di ba sabi ko, ako ang tatrabaho sa kanya? Bakit hindi mo siya tinrabaho kagad? Hindi ko ba alam na ito ang nagpuslit ng mga pangontrang lagi sa kulungan? Yun ang sabi sa akin nila Sumulong at Delgado. Dinampot siya kayo nila Sumulong dahil dumalaw muli sa kulungan at nagwala doon ng malamang wala sa kulungan ang asawa raw nito at yung huling lalaking nakalaban ko. O baka naman, kasabot mo sila. Walang ganon, Tinoy. Tatrabahuin ko rin sana kagad ang matandang yan matapos kong maihatid ang mga walang malay sa owner ko. Eto nga, ihahatid ko na sana sa'yo. Pero bakit kailangan unahan niyo ko? Nasaan ang respeto mo sa mga katulad mong aswang? Pinalingan ni Tinoy ang dalawang aswang na humahawak kay Aling Dorcas bago nito muling sinagot si Mang Jerry. Kayo, ibigay niyo matandang yan sa kanya. Ayan, trabahuin mo matandang yan ngayon din sa harapan ko. Hindi rito. Bumalik ka sa kuta mo, Tinoy. Ihatid ko sila sa iron at doon ko siya tatrabahuin. Irespeto mo ang proseso ng bawat isa sa atin tulad ng patakarang ipinasusunod sa atin ng pinuno. Alam mo kung ano ang parusa sa sino masusuway. Maangas ka rin.